Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, batayan ng Muslim, dalil Muslim fil aqidati wa ibadat. Ang batayan ng Muslim sa paniniwala at pagsamba. Natalakay na natin yung kahulugan ng tauhid. At ngayon insyaAllah, ang tauhidur rububiyah. Ang tauhidur rububiyah, ang kahulugan nito, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagiging Panginoon. Rububiyah, nanggaling ito sa salitang Rabb o pagiging Rabb o Panginoon ni Allah. Rabba, yung fi'il niya, ito ay nangangahulugang pinangalagaan niya o pinalaki niya. Katulad dun sa Quran, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arhamhuma kama rabbayani sagira. Tinuro ni Allah sa Quran yung dua para sa ating mga magulang na sinabi ni Allah, manalangin tayo, O Allah, kahabagan mo sila katulad ng kung paano nila ako pinalaki nang ako ay maliit pa, nung ako ay bata pa. Rabba, kama rabbayani sagira. So, ibig sabihin, ang pagiging Rabb ni Allah, ito ay may kinalaman sa kanyang pamamahala, pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Sa sinasabi dito, ang tauhidur rububiyah, ito nga ay ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagiging Panginoon. Ito ay ang paniniwala na si Allah lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Walang ibang tagapaglikha liban kay Allah. At ito ang katotohanan kahit sa ibang mga paganong relihiyon. Halimbawa, ang Quraysh, kapag tinanong sila kung sino ang tagapaglikha ng kalangitan at lupa, ang sasabihin nila si Allah. Sasabihin nila si Allah. At kapag tinanong sila kung sino ang tagapagtustos, si Allah pa rin. Sa kabila ng katotohanan na marami silang sinasamba na iba paliban kay Allah, ang kinikilala nilang Panginoon ay isa lang. Kahit yung mga Hindu, marami silang mga sinasambang mga Diyos. Pero ang paglikha ay iniugnay lamang nila kay Brahma at iba pang mga relihiyon na katulad nito na merong kinikilalang nag-iisang tagapaglikha. Yung mga sinaunang Pilipino, nung bago pa dumating mga Kastila, niniwala sila kay Bathala at iba pang mga katulad nito. So, mayroong mga anito, mayroong mga diwata na sinasamba nila, pero mayroong nag-iisang, kumbaga, Panginoon na namumuno sa kanilang lahat. Ito yung tinatawag nilang Bathala, na walang sino man ang tagapaglikha liban sa Kanya. Na ang paglikha ni Allah, na ito nga ay walang ibang may kakayanan dito liban sa Kanya, ito ay nagpapatunay ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na absolute. Kumbaga walang ibang merong katangian na ganito. Na maaring ito ay nahawig sa katangian ng tao, sa pangalan lang yun. Okay? Sa maaring ng tao nga ay lilikha, pero si Allah ang tanging mayroong kakayanan na lumikha mula sa kawalan. Ang tao, makakalikha siya ng anumang bagay pero kailangan may raw materials. Pero si Allah, kaya niyang lumikha ng anuman kahit buhay mula sa kawalan. Kaya ni Allah na lumikha ng anuman mula sa kawalan. Sinabi rin dito, siya lamang ang Rabb, Panginoon, ang nag-iisang tagapaglikha, ang nagmamay-ari
at tagapamahala sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha. So apat ito na tinukoy na tinutukoy ng mga scholar. 3 lang nabanggit dito, pero apat ito. Ang tauhid ar-rububiyyah, ifradullahi fi khalqihi wa tadbirihi wa mulkihi, na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nag-iisa sa kanyang pagiging tagapaglikha, sa kanyang pamamahala, sa kanyang pagmamayari, at sa kanyang pamamahagi ng rizq ng kanyang mga biyaya. So tatlo lang nabanggit dito: paglikha, khalq, pagmamayari; yung mulk at pamamahala, yung tadbir. Pero kahit sa pagbibiyaya sa kanyang mga nilikha, yun ay kay Allah lamang at walang sino man ang may kakayanan na magbiyaya. So bukod doon sa pagiging tagapaglikha ni Allah, ang lahat ng ito na may kinalaman sa rububiyah, ang pagmamayari, pamamahala at pagbibiyaya, maaring katangian din ito ng tao. Okay? So maaring ang tao ay lumilikha, maaring ang tao ay nagmamayari, maaring ang tao ay maging tagapamahala, maaring ang tao ay maging tagapagbiyaya. Pero ito ay sa pangalan lang. Ang absolute na pagmamayari, halimbawa, kay Allah. Ang tao, wala silang pagmamayari na anuman na totally pagmamayari nila. Okay, halimbawa, maaring may pagmamayari siya na bagay, pero pag mamatay siya, magiging pag-aari na yun ng iba. At gayon din, halimbawa, ang tao, kahit gaano siya kayaman o makapangyarihan, walang sino man ang naging may-ari ng buong mundo. Walang tao ang naging may-ari ng buong mundo kahit kailan. At sa pamamahala, maaaring namamahala ang tao, pero ang pamamahala na ito ay limitado rin. Ito ay pamamahala lang sa kanyang nasasakupan, sa kanyang pamilya, sa kanyang organisasyon, at pamamahala sa sino man na gusto lang magpasakop sa kanya. Yung tao na ayaw magpasakop sa kanya, hindi na yun mapapamahalaan. Pero si Allah, kaya niyang pamahalaan ng lahat. Okay? Si Allah, napapamahalaan niya ang lahat sa pamagitan ng kanyang qadar, ultimo pagtibok ng puso ng tao. Ito ay nasa ilalim ng qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga yung mga bagay-bagay, lahat ng bagay, kung narinig na ninyo yung may mga daiya, mga mangangaral ng Islam, minsan sinasabi nila, ang buwan daw at ang araw, ang puno ay Muslim. Narinig nyo na yun? Sinasabi nila yan, ang buwan daw, ang puno, basta lahat daw ng bagay ay Muslim. So merong katotohanan dito, kasi ang ibada, maaari ring mahati sa dalawa. Yung tinatawag na ibadatul syar'iyah at ibadatul kauniyah. Ibadatul syar'iyah, ibig sabihin, ito ay mga ibada o pagsamba na isinabatas ni Allah, na kapag sinunod ng tao ay magagantimpalaan siya, at kapag sinuway niya ay nagkakaroon siya ng kasalanan. At ang kauniyah, ito ay ang ibada o kumbaga pagpapasailalim sa kapangyarihan ni Allah, na walang kapangyarihan ng sino man liban na lang sa sundin ito. Ibada rin yun na may tuturing. Nang araw ay sisikat sa silangan at lulubog sa kanluran sa tamang oras nito, yun ay ibada na may tuturing na ginagawa ng araw. Kaya may mga nagsasabi na ang araw, ang buwan daw ay Muslim. Tama naman, inshallah. Tama naman, inshallah. Nga lang, minsan nagagamit siya na, kumbaga, hindi naman naiintindihan talaga ng tao yung kanyang sinasabi at hindi niya na ipapaliwanag ng maayos. So, merong ibada na kauniyah at ibada na syar'iyah. Yung mga ginagawa natin, salah, zakah, fasting, lahat yun ay syar'iyah. Samantalang yung pagtibok ng puso ng tao, yung pag-ikot ng kanyang dugo, yung iba pang mga involuntary na function sa kanyang katawan, lahat yun ay
syariya. Lahat yun ay kauniya. Lahat yun ay nasa pagtatakda ni Allah. So meron bang gantimpala yung iba pang mga nilikha na gumagawa ng ibada kauniya? Wala silang gantimpala. Dahil ang ajar, ang gantimpala, ito ay may kinalaman sa taklif, sa pagkakaobliga. Ito ay may kinalaman sa taklif, sa pagkakaobliga. So yung mga tao inuobliga, oo, pero doon sa ibada kauniya, yung mga buwan, araw, ibang klase yung pagkakaobliga sa kanila. Dahil hindi naman sila mukallaf, hindi naman sila inuobliga ni Allah, kumbaga nakatulad ng pag-oobliga sa tao na sila ay tutuusin sa kanilang pagsunod kalaunan. Hindi ganon. Pero ang tao ay tutuusin sa araw ng paghuhukom. So sinasabi dito, si Allah ang Rabb ng alamin. Ang alamin na tinukoy dito, ito yung plural ng alam. Alam, ibig sabihin daigdig. At maaring ang alam na ito ay maiintindihan ng tao sa daigdig ng mga tao bilang halimbawa, daigdig ng mga engkanto, daigdig ng mga hayop. At kung meron mang ibang nilalang si Allah na maaring hindi natin nalalaman na merong pag-iisip, sentient, kumbaga alien. Kasi yung mga tao sa panahon natin ngayon, talagang bumubuhos sila ng talino, ng pera para mapatunayan na merong alien. Kasi kapag nakakita sila ng alien, mapapatunayan di umano nila na walang Diyos, walang Panginoon na tagapaglikha. Kasi lumitaw yung buhay sa ibang planeta. Yun ang dahilan, yun ang motivation nila kung bakit gumugugol sila ng napakalaking effort at pera para makahanap ng alien. Pero actually may makita man silang alien, hindi ito magiging taliwas sa paniniwala natin. Kasi sinabi ni Allah, siya ang Panginoon ng lahat ng daigdig, lahat ng nilikha. Kung meron silang makitang alien, si Allah pa rin ang lumikha doon. Okay, hindi yun mangangahulugan na walang Allah na tagapaglikha. Baka mamaya makita nila yung alien, o pupunta dito yung alien, pagbaba ng alien, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa yung mga atheist. Sasabihin ng mga atheist, ayan, napatunayan na namin na walang Panginoon kasi may alien, ayan, dumating na sila. Tapos pagbukas ng pinto ng spaceship ng alien, pagbaba ng alien, babati yung alien, Assalamualaikum. Muslim pala yung alien. O di sila yung nagbukang tanga. Hindi magiging taliwas, kumbaga, sa Islam, kung makita man sila ng alien, akala nila makakapuntos sila. Hindi. Kasi si Allah ang Rabbul Alamin, siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. So in translation dito, lahat ng daigdig, so pwede rin, inshallah. Kasi itong alam, di ba meron ding bukod dun sa alam ng iba't ibang mga nilikha ni Allah, pwede rin itong mahati sa alamul syahada at yung alamul ghaib na tinatawag. Daigdig na hayag, yung physical na mundo na nakikita natin, at yung lingid na mundo, yung kumbaga yung hindi natin nakikita. Daigdig na nakikita at daigdig na hindi natin nakikita. So yung alamul syahada, sabihin na natin na ito yung physical na mundo, na nasusukat natin, kumbaga, na yung mga physical na phenomenon dito ay nare-replicate natin o naiintindihan natin, nasusukat natin scientifically. Yun. Pero yung alamul ghaib, sabay ito na umiiral sa alamul syahada. Ang daigdig na hindi nakikita ay sabay na umiiral sa daigdig na nakikita. Pero nga, hindi na siya arok ng senses, ng cognition, pandama ng tao, at hindi rin to arok ng pag-unawa ng tao. Okay? Kasi maaring yung tao, limitado ang kanyang senses. So katulad na lang halimbawa, yung aso,
Nakakarinig siya ng matataas na frequency na hindi na naririnig ng tao. Yung aso nakakaamoy ng mga amoy na hindi na naamoy ng tao. At yung iba't ibang mga hayop, merong iba't ibang mga, kumbaga, sense of cognition na wala sa iba. Halimbawa yung manok. Yung manok hindi marunong magbilang. Yung manok, kunin mo yung lahat ng itlog niya, yung manok na naglilimlim, kunin mo lahat ng itlog niya, maglilimlim pa rin yun doon kahit walang kahit walang itlog. Kasi wala siyang cognition ng numbers. Hindi siya nakaka-recognize, kumikilala ng numbers. So ganun din yung tao. Maring may mga bagay na nangyayari dito pero hindi na natin nakikita. Halimbawa, infrared, ultraviolet, yung, di ba sa light spectrum, ganun, hindi na natin nakikita. Yung umpisa at saka dulo nun, ang nakikita lang natin yung maliit na spectrum ng visible light. So ganun, maliit lang yung nakikita natin. Na yun nga, kung halimbawa man sinasabi nga ng mga scholar, na ito ay bahagi ng habag ni Allah actually. Na kung halimbawa yung tao, nakikita natin yung mga hindi dapat makita. Halimbawa, nakikita natin yung infrared o nakikita natin yung ibang bagay. Naririnig natin yung matataas na frequency. Bababaliw daw yung tao. Biglaan magkakaroon ka ng ganung kakayanan. Mababaliw ang tao kasi hindi rin mapaprocess ng utak niya yung mga bagay-bagay na yun na bigla niyang na-perceive. Kaya nga, sa araw ng paghukom, ang isa sa mga nakakatakot, ay hindi lang sa araw ng paghukom, doon mismo sa libingan. Sa libingan, nakakatakot ang libingan kasi doon ay, kumbaga, ipapakita na ni Allah ang mga bagay-bagay na naging lingid sa atin dito sa mundo. Pinag-aaralan lang natin, nababasa natin, naririnig natin. Pero doon makikita na natin sina Munkar at Nakir, makikita na natin yung pagdilim, pagsikip, o pagluwag ng libingan at iba pa. Kaya ito yung alamin na tinutukoy dito, Rabbul Alamin. Ibig sabihin si Allah ang Panginoon ng lahat ng nilikha. So, ang buong universe, binubuo ito ng maraming galaxy. Ang mga galaxy, binubuo ng napakaraming mga system, ng maraming mga bituin. Maraming solar system actually kasi ang iba pang mga star merong umiikot dito ng mga planeta. At maaring yung mga yon, binubuo siya ng napakaraming mga planeta. Lahat yun pag-aari ni Allah. At sinasabi pa ngayon ng mga astrophysicist, nag-expand daw ang universe. Yung palaki na yun na universe, pag-aari pa rin yun ni Allah. At si Allah mas malaki pa rin sa universe kahit gaano kalaki ang universe. Okay? Na para magkaroon ng idea yung tao kung gaano kalaki ang universe, yung liwanag ng araw, 8 minuto ang kailangan niya bago siya makarating sa Earth. So ganun kalaki yung alam o daigdig na ito na nakikita natin at marami pang ibang alam na nilikha si Allah. Sumunod sinabi siya ang lumikha sa mga nilikha at nagbibigay sa kanila ng biyaya. So dito nabanggit na yung pagbibiyaya ni Allah. Nag-aaruga sa lahat ng kanilang mga pangangailangan at siya ang nagpapasya sa kanyang mga nilikha sa anumang kanyang naisin. So dito tinukoy yung risk at tinukoy yung tadbir, yung pamamahala at pag-aaruga na pawang bahagi ng Tauhid ar-Rububiyyah ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At syempre lahat ng ito, ang kanyang pagbibiyaya at ang kanyang pamamahala ay mangyayari ayon sa kanyang naisin. At ang lahat ng ito ay subject, syempre, kung anumang may kinalaman sa kanyang mga nilikha, napapailalim ito doon sa qadar, sa kung ano ang itinakda niya sa kanyang mga nilikha. Sa merong aya doon sa Suratul Araf, chapter 7, verse 54, sinabi ni Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsh.
Tunay na ang inyong Panginoon ay si Allah, na siyang lumikha sa kalangitan at lupa sa 6 na araw. At pagkatapos nito ay lumuklok siya sa kanyang trono. So dito, nababanggit na si Allah subhanahu wa ta'ala siya raw ang lumikha sa samawat. Ang samawat na tinutukoy dito, ito yung lahat ng kalangitan. Yung samaud dunya na tinutukoy, sama, yung singular ng samawat, ang tinutukoy dito yung sky, yung nasa ibabaw ng planet Earth. Pero pag tinukoy na samawat, kasama na rito yung outer space at lahat na nasa labas ng planet Earth. Kaya madalas mabasa ninyo sa Quran ang samawat, plural nga siya na ganito na sinasabi kasi lahat yun pag-aari ni Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Tunay na ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa kalangitan at lupa. Ibig sabihin lahat ay nilikha ni Allah. Kung merong ang alien, si Allah lang din ang lumikha doon sa alien. At nilikha niya raw mga ito fi sittati ayyam, parang sa Bible. Nilikha niya ang mga ito sa 6 na araw. Pero itong 6 na araw na ito, syempre, hindi na ito dapat i-interpret ng tao na katulad ng araw ng tao. Kasi nga, may mga bagay-bagay na hindi natin nape-perceive o hindi naarok ng ating sentience o pangunawa. So 6 na araw sinabi, pero hindi ito automatically nangangahulugan na 6 na araw na katulad ng araw na meron tayo na 24 hours. Basta 6 na araw. Thumma stawa alal arsh. Nang istiwa alal arsh na ito, so matapos yung 6 na araw na paglikha ni Allah, kung sa Bible nagpahinga daw si Allah, kaya ang araw ng pangilin doon sa 10 utos ay Sabado. Kaya dapat ang pagsamba ng mga Kristiyano ay sa Sabado, katulad ng mga Hudyo. Pero si Constantine, binago niya ang Kristyanismo, inadapt niya yung linggo bilang araw ng pangilin kasi ang araw ng pangilin ng mga pagano, ng mga Romano, linggo. Sa kagustuhan niya na maakit niya yung mga Romano na sumali sa bago niyang sinapian na relihiyon ng Kristyanismo, binago niya ang Kristyanismo para pumasok dito ang mga pagano. So technically, ang Kristyanismo na meron tayo ngayon sa kabuuan nito, sa mga doktrina nito at pagsamba nito, ay ang mismong relihiyon ng mga Romano. Yung tinatawag nilang panteismo, yung kumbaga, maraming iba't ibang mga Diyos. Halimbawa niyan, naniniwala sila, yung mga Romano, naniniwala sila na ang Diyos ay nagkaanak. Halimbawa, yung pangunahing Diyos ng mga Romano, si Zeus. Ang pangalan niya sa Rome, si Jupiter. Kasi ang Roman mythology, actually Greek mythology na inadapt nila, ginawa nilang Roman. Nauna yung Greece, tapos nung nasakop ng mga Romano ang Greece, inadapt nila yung kultura nito, pati yung relihiyon nito, pero pinalitan lang nila ng pangalan. So si Jupiter, na si Zeus sa Greek mythology, meron siyang mga anak. So yung konsepto ng Diyos na nagkakaroon ng anak galing din sa mga Romano. Kaya si Isa alayhis salam, si Jesus na anak daw ng Diyos, ang doktrina na ito ay galing sa mga Romano. Galing ito sa mga Romano. So ginawang Sunday ni Constantine yung araw ng pangilin, yung araw ng pagsisimba. Yung Saturnalia, ginawa nilang Christmas, kapanganakan daw ni Jesus. Yung Lupercalia, ginawa nilang Valentine's Day. At iba't iba pang mga pagano na ritual, halimbawa ngayong Halloween, yung araw ng mga patay, lahat yun ritual ng mga pagano. Pero dito sa Islam, hindi tayo naniniwala na si Allah ay nagpahinga. Okay? Hindi nagpapahinga si Allah. So doon sa Ayatul Kursi, la taquduhu sinatu wala naum, hindi siya inaantok at hindi siya nakakatulog. So hindi kailangan ni Allah na magpahinga. Ang ginawa niya pagkatapos niyang likhain ay ang istiwa alal arsh. Naluklok siya sa trono. Na itong trono na ito, kung titingnan natin yung mga hadith, bagaman merong hadith na nagsasabi ng unang nilikha ni Allah ay ang panulat, maaring, sinasabi ng mga scholar,
Oo, una niyang nilikha ang panulat, pero nang nilikha ni Allah ang panulat, naroon na ang trono o yung arsh ni Allah. So ito ay, ayon nga sa sinasabi ng mga scholar, ito rin yung masasabi natin na nauna na nilikha ni Allah ang kanyang trono. At yung istiwa na ito istiwa ng pagluklok na siyempre al-ghaib din, hindi natin alam kung paano, hindi na natin i-interpret. Na katulad nga sinasabi ng ating mga scholar, al-istiwa ma'lum, ang pagluklok ni Allah sa trono ay nalalaman natin. Wa kayfiyatuhu majhul, ang paraan ni Allah sa pagluklok sa trono ay hindi natin alam. Wa su'alun anhu bid'ah. At ang pagtatanong, yung pamimiloso po tungkol sa pagluklok ni Allah sa kanyang trono ay bid'ah. So hindi dapat na inaarok pa ng tao kung paano naluklok si Allah sa kanyang trono. At sinabi, yugshil layla an-nahar yatlubu. Binabalot daw ni Allah ang araw sa pamagitan ng gabi. So yung gabi, bumabalot ito sa araw at ito ay sumusunod sa araw. Kumbaga nagpapalitan lang sila na dumarating. Na yatlubuhu hafithan, sunod-sunod sila na dumarating, wasyamsa wal kamara wan nujuma musakharatin bi amrihi. At ang araw, yung sun, at ang kamar, yung buwan, at ang mga bituin, lahat ng mga ito ay sumusunod lamang sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusunod lang sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na may kita natin kung doon sa aya, may sinabi si Allah, aantum asyaddu khalkan amis sama'u banaha? Kayo ba ay mas mahirap na likhain kaysa sa kalangitan? Kasi ang tao, nagmamalaki ang tao na iniisip niya na siya ng pinakamainam na nilikha ni Allah. Pero hindi. Ang samawat, ang kalangitan ay mas komplikado na nilikha ni Allah. Ang kalangitan, mabubuhay ito kahit walang tao o iiral ito kahit walang tao. Pero ang tao hindi iiral ng walang kalangitan. At kung sa complexity sa pagkakalikha, oo, complex ang tao. Yung utak natin halimbawa, binubuo ito ng billions ng mga neurons, parang mga mga cell na nakikipag-usap sa isa't isa sa pamagitan ng electrical signal, kuryente ang nagpapatakbo talaga sa mga cells ng tao. Yung bulate, halimbawa yung tapeworm, meron lang siyang yung utak ng bulate 130 na neurons, 130 lang. Pero ang tao nasa billions na neurons ang meron siya. So komplikado rin. Pero kung iahambing sa kalangitan, halimbawa sa mga heavenly bodies, maraming interaction na nangyayari. Halimbawa, yung bawat heavenly body merong sarili niyang gravity. Merong sarili niyang gravitational pull. Kaya nga, yung mga asteroid dito sa solar system, nandun lang sila sa may asteroid belt na tinatawag, malapit sa Jupiter, kasi hinahatak silang lahat ng Jupiter. Ang buwan, ang moon na meron tayo ngayon, umiikot siya sa mundo dahil na-attract siya doon sa gravity ng mundo. At ang buwan naman, na-attract ng gravity ng buwan yung tubig sa lupa, kaya nagkakaroon ng high tide at saka low tide. So lahat sila ay merong interaction, so komplikado rin. Komplikado rin ang mga ito na nilikha ni Allah. So mahirap, kumbaga mas komplikado na may tuturing ang kalangitan. So lahat ng ito ay sumusunod kay Allah. Alalahul khalqu wal amar, tunay na sa Kanya ang paglikha at ang pamamahala. Ang amar na tinutukoy dito, bagaman ang amar ay literally utos, ang tinutukoy dito na amar ay ang Kanyang pamamahala. Ang Kanyang pamamahala. O dito sa translation dito, Kanyang pag-aatas. So ibig sabihin, ang mga ito ay gagawa lamang ng iniutos sa kanila ni Allah. Halimbawa yung mga bituin, yung mga star actually, umiikot sila, din sila, nagre-revolve o nagro-rotate. Yung mga star. Pero actually, ngayon lang napatunayan na
Ang mismong solar system pala, kasi di ba, sabi ng mga scientists dati kahit sa mga textbook, andyan daw yung araw, umikot daw yung nagre-revolve dito yung Earth. Pero yung mismong solar system pala, nagre-revolve pati yung araw. So, ibig sabihin, kung ito yung araw, ito yung Earth, umiikot yung Earth sa paligid ng araw at yung araw umiikot din ng kanyang sarili. Kaya kung titingnan natin, parang bandang huli, parang siyang iskuro na ang araw at ang buwan, umiikot sila sa isa't isa. So, ganun siya napatunayan. At yun ay mangyayari lamang siyempre sa kapangyarihan ni Allah. Yung mga bagay na yun, napaka-komplikado na imposibleng mangyayari ito ng basta-basta o by chance katulad ng paniniwala ng mga atheist. At ang atheism, actually hindi ito kilala nung unang panahon. Lahat ng mga tao nung unang panahon naniniwala na mayroong tagapaglikha. Ngayon na lang yan nauso kasi sinasabi nga ng mga atheist, pinalitan na raw ng science ang religion. Pinalitan na raw ng science ang religion, hindi na raw kailangan ng tao ng religion kasi naiintindihan na natin yung mga nangyayari sa mundo. Kasi dati, kapag nagkasakit yung tao, sasabihin nila sinapian o ganito din, nabati ng maligno, pero ngayon hindi na raw kailangan yung religion kasi meron ng science. Hindi totoo yun. Kasi actually, karamihan sa mga scientists sa panahon natin ngayon, nagpa-practice pa rin ng religion. Maraming scientists Katoliko, maraming scientists mga Baptist, mga Protestante. So yung mga atheists na nagsasabi na ang atheism daw ay palatandaan ng katalinuhan ng tao, ang atheism ay ang bagong kumbaga relihiyon, walang katotohanan sa mga yon. Kasi ang mga patunay ay nagpapakita na imposibleng mangyayari ang mga physical na mga nangyayari kahit sa mga heavenly bodies nang walang namamahala dito. So panghuli sinabi dito, yun nga, Allah lahul khalqu wal amr, kay Allah ang paglikha at ang pamamahala, tabarakallahu rabbul alamin. Si Allah ay maluwalhati na siyang tagapaglikha ng lahat ng mga daigdig, ng lahat ng mga nilalang. So ito yung panimula sa Tauhidur Rububiyah. Alhamdulillah. So itong aya na ito ay napakaganda na nabubuod dito ang rububiyah ni Allah subhanahu wa ta'ala at kung paano natin ito mauunawaan. So yung rububiyah sa isa pang pagpapaliwanag dito, ito ay kumbaga kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang gawain. Okay? So si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang mayroong kakayanan sa kanyang mga gawain at wala nang iba pa. So tutuloy natin ito inshallah next week. So tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.